Gabay, amen. Alam ko, ito'y magamit ko na sa paghahamon, pero minsan pa natin sariwain ang talatang ito at ganun tayo ng inspirasyon ito sa ating pagbibigay. Sabi rito, awit, chapter 50, mula sa talatang 3 hanggang 5. Amen. Okay, awit 50 verse 3 to 5. Ang Diyos natin ay darating, ngunit hindi matahimik. Sa unahay, namumuna ang apoy na nanganganib. Bumabag yung ubod lakas, umahangin sa paligid. Ginagawa niya saksi ang lupa at kalangitan upang masdan ang ganitong paghatol sa mga hirap. Ang lahat ng matatapat na lingkod ko ay tipunin. Silang tapat sa tipankot, naghahandog ng hayin. Amen? So, napakalaga po pala talaga mga kapatid ng ating pong mga pagtatapat sa paghahandog ng ating mga kaloob. Hallelujah. Kasama sa tinitingnan o kasama sa sabihin natin sa pamantayan, kasama sa pamantayan ng Diyos sa mga taong titipunin niya ay ang mga taong tapat sa paghahandog ng hain. No? Kaya napakahalaga na hindi lang tayo nagbibigay, may kasama pang katapatan. Siyempre, una ng pag-ibig, kasama yung katapatan, hindi naman masamang umasa ng biyaya ng Panginoon. So, alam natin na isang araw, biglang babalik si Lord. Amen. Alam natin yun. Di lang natin eksakto alam kung anong araw, anong pitsa. Pero isang tiyak, babalik ang Panginoon. Ang tanawa tayo ng Panginoon na nananatili tayong tapat sa ating mga paghahandog. Amen? Kung biglang bumalik si Lord ngayong oras na ito, biglang bumalik si Lord, hallelujah, palaman agad natin yung ating katapatan para kasama tayo sa titipunin ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah! So, ulitin po, di natin alam kung kaya babalik ang Panginoon. Pero kailan man yun? Anumang araw yun? Basta tayo manatiling tapat. Amen, mga kapatid? Sabi rito, ang lahat ng matatapat na lingkod ko ay tipunin silang tapat sa tipan ko at naghahandog biyong hari. Amen, hallelujah. So tayo po yung magkalog ngayong gabi para sa gawain ng Panginoon. Amen, patuloy tayong bigay ang may katapatan sa gawain ng Diyos. Hallelujah. Praise God, brother Edgar. Ay, lumit ko naman ito. Hallelujah. Ano ba na ng kapangyarihan sa lahat? Maraming salamat sa muli pong pagkakataon na kami po ay narito ng kapaghahandog. Basbasan po bawat kaloob ng ating mga kapatid o Diyos at patuloy mong i-multiply upang patuloy na matuunan ang pangangailangan ng iyong gawain dito sa lupa. Pagpalain mo silang lahat na umapayag na maging daluyan ng pagpapala at pagsuporta mo sa iyong gawain. Hit sa pananalapi ang magpagpapanang kanilang matanggap. Ito ang aking hiling sa pangalan mo, Panginoon Jesus. Amen. Hallelujah. We bring the sacrifice of praise. Amen. The sacrifice of praise to the house of God, Lord. Purihin ng Diyos, hallelujah, salamat sa Panginoon sa mga pagpapalad niya, ating pong natatanggap at salamat din po sa inyong mga patuloy na pagpayag na kayo po ay maging daluyan ng pagpapalad ng ating pong Panginoon. Amen. Hallelujah. Maasa ako na hindi lang ako nakakabalita ng pagpapala sa ibang mga bayan, kundi mga tagalipa talaga ang pagpapalain. Amen. Tagalipa ay pagpapalain at naalala ko lang ito bigla na may propesiya sa lipa na magkakaroon pa tayo ng sasakyan. Amen? Magkakaroon tayo ng sasakyan. Okay. Makinig natin yun. Hallelujah.
Kung napakabuting bagay, bawat isa ay nag-aangat na, Lord, takbo yung gamitin mo. Di ba? Napakaganda siguro, no? Bawat isa nag-aangat, Lord, takbo yung gamitin mo. Daluyan ang pagpapatak sa propesiyang ito. Kahit bigla pagpala yung business mo, bigla nakabinta ng mga sandaang ludis ni Raizan, ay ako. Nakabinta nila yung isang daang ludis sa amin. Hindi tayo napakabilis na bumili ng sasakyan. Pag yung business ay biglang pinag-boom ng Panginoon. Hindi mo kaya sukatin ang pamamaraan ng Diyos. Yung isa nakala mo, paano kaya? Sa ating isip, maraming paano. Pero sa Diyos, maraming posibilities. Amen? Amen. Puri ng Diyos. At ngayong gabi, tayo po ito dapat sa Word of God. Maasa ako na patuloy natin makita na tayo po yung mga pinagpalang mga tao. Amen? Bilang mga mananampalatayang grasya ng Diyos ay atin pong naranasan na. Amen? Nito lang nakalipas ng mga araw ay ito yung mga tinutukan kong pangangaral patungkol sa grasya ng Panginoon. Hallelujah. At ngayong gabi ay dito ulit nakataon ang akin pong pag-aaral. Sapagkat napakahalaga na bilang mananampalataya maliwanag sa atin at naunawaan natin ay nabubuhay tayo sa biyaya lamang ng Diyos. Grasya lang ng Diyos. Ang lahat ng meron tayo, grasya lang ng Diyos. Okay, ilang pangkatotohanan natin pwedeng makita sa 2 Corinthians chapter 6, 2 Corinthians chapter 6 verse 1 and 2. Amen, ating babasahin. Ganito nakasulat. Amen. At iyamang kalakip niyang gumagawa ay ipinamamanhig din namin sa inyo. Take note yung word na kalakip niyang gumagawa. So tayo daw yun. Tayo yung mga mananampalataya. Iyamang kalakip niyang gumagawa ay ipinamamanhig din namin sa inyo na huwag ninyong tanggapin ang biyaya ng Diyos ng walang kabuluhan. No? Sa ibang salin yan, ito sa magandang balita Biblia, daanan ko lang yung sabi rito, yamang kami mga katulong sa gawain ng Diyos, ipinamamalik namin sa inyo na huwag ninyong sayangin ang pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos. Dito naman ay huwag ninyong tanggapin ang biyaya ng Diyos nang walang kabuluhan. No? Sapagat sinabi niya, sa panahong pukol, kita'y pinakinggan. At sa araw ng pagliligtas, kita'y sinakluluhan. Narito, ngayon ang panahong pukol. Narito, ngayon ang araw ng paligtasan. Pinasimulan po ang salitang ito sa ating binasa, doon sa salitang as workers together with Him. Tayo daw ay mga kasama, kalakip niyang gumagawa. Hallelujah. Pagdating sa paggawa, napakagandang pinagkat natin yung dulo. Amen. Ang mga paggawa sa area ng Diyos, hallelujah, ay bunga ng kaligtasan at patuloy mong paggawa ay maaari pang magbunga ng kaligtasan para sa iba. Kaya dito sa ulingan ay sinabi rito, now is the day of salvation. Hallelujah. May bunga po ang ating mga paggawa. So, hindi tayo gumagawa para maligtas dahil sa grasya at biyaya ng Diyos tayo ligtas na. Pero dapat may bunga ang grasyang ito at patuloy na ating paggawa naman, maaaring magbunga ito ng kaligtasan din para sa iba. So, next po mga aral ngayong gabi sa paksang don't waste the grace. Yes. Huwag sayangin ang biyaya ng Diyos. Huwag sayangin. Sabi rito sa ating talatang binasa, huwag ninyong tanggapin ang biyaya ng Diyos ng walang kabuluhan. Dito sa magandang salin, amen, huwag ninyong sayangin ang pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos. Kaya don't waste the grace.
Amen. Ang 2 Corinthians, mga kapatid, ay isinulat po ni Apostol Pablo nakatuon sa iglesyang mayaman sa loob. Yung iglesyang pinagtutuunan nito sa 2 Corinthians ay iglesyang marami silang gifts na natanggap mula sa Panginoon. Amen. Hindi lang basta kaloob galing sa Diyos, kundi talagang may maunlad silang alakayan. No? Ang problema, mahina sa kabanalan. No? Ang lusod ng Korinto ay isa sa mga pinakamayayaman sa panahon po ng mga Romano. No? Nandito yung tinatawag na sentro ng kalakalan. Ang mga tao ay may mga negosyo na kumikita, subalit talamak rin sa immoralidad. Yan ang Korinto. Kaya pag binasa mo yung 1 Corinthians chapter 6, verse 9 to 10, ang doon yung mali ng kasalanan, pinagagagawa nila. Dito rin matatagpuan yung templo na yung the temple of Aphrodite. Temple of Aphrodite. No? O pag sinabing temple of Aphrodite, yung kung saan ang mga pari dito nagsisilbing sacerdote rito ay libo-libong mga babae. No? Nasa loob sila ng relihiyon nila, pero naglilingkod bilang mga prostitute. Yan yung immoralidad na sumasakot sa lugar na ito. Sa ganitong kalagayan, sinulatan ni Pablo ang mga taga-Korinto, mga mananampalataya, upang ipaalala sa mga Kristiyano na hindi ka dapat o hindi ka pwedeng tumanggap ng biyaya ng Diyos, at pagkatapos mong makatanggap ng biyaya ng Diyos ay mamumuhay ka pa rin sa kasalanan. Kasi nga, isa sa pinagtutuunan ng pansin, may mga naglilingkod na sa mga relihiyon nila. Pero isipin mo, nagpapagamit sa relihiyon nila, prostitute, mga patukok, pero may relihiyon. Kaya yung Kristiyano, pinaalalahanan ni Apostol Pablo, no? Huwag ninyong sayangin ang pagkakataong binigay sa atin ng Diyos. Parang sinasabi niya, hindi kayo dapat na maging kagaya ng mga ganon. No? Kayo'y may biyayang natanggap, hindi dapat mawala ng kabuluhan ang grasya na sa inyo'y dumating. No, alam niyo mga kapatid, napakahalaga na para sa atin ay sobrang nating iniingatan ang napakagandang biyayang ating naranasan. Amen, bilang mga mananampalataya. Hindi natin tuwina walang kabuluhan. Amen? Kaya yung tema ng aking kinuha ngayong gabi, huwag mong sayangin ang biyaya ng Diyos. Amen? So, sapagat mayroon yung mga ganon na tumanggap na ng biyaya, pero namumuhay pa rin sa kasalanan. Hindi dapat na mangyari ang ganon. Grace is not a license to sin. It is the power to overcome sin. Hindi lisensya o hindi pahintulot ang biyaya para patuloy tayo gumawa ng masama o patuloy tayo magpulit sa kasalanan. Kundi ang grasya ay silbing kapangyarihan para magtagumpay tayo laban sa kasalanan. Kapag lagi mong inisip na ako'y biniyayaan ng Diyos, pinagpala ako ng Diyos, ang grasya ng pagpapatawad ay aking nakamtan, ang grasya ng pangako ng buhay na walang hanggan ay aking nakamtan, hindi ako karapat-dapat, grasya lang talaga ng Diyos. Kapag ito'y nakatanim sa aking isipan, mga kapatid, matatakot ka talagang gumawa ng kasalanan. Amen? Hallelujah. Magkakaroon ka ng kapangyarihang labanan ng kasalanan. Makakapanatili tayo sa pamumuhay na may kabanalan. Kung laging sariwa sa ating isipan ang grasya o biyaya ng Diyos. Amen? Hallelujah. Paalala ni Apostol Pablo na huwag niyong sayangin ang pagkakataon
Na huwag yung tanggapin ang grasya ng walang kabuluhan. Okay? Ang daming mga tao ay nakakalungkot pa nga kapag ang doktrina ng matapos kang maligtas ay ligtas. Ligtas ka na. Nakakapagbuhay. Okay? Once you are saved, you will be saved. Kaya yung iba, ginagamit nilang lisensya. At ano naman gawin mo? Ako naman ay napatawad na. Ako naman ay ligtas na. Kaya noon nasa Kanawag ako, may kasama ako na ganun ang paniniwala. No? Once you're saved, you always saved. Ay nag-iinom. Pag sinasabi ako, Kristiyano ba naman din? Nagtalo ka sa church, tapos ikaw ay nag-iinom. Tayo na may ligtas. Ginagawa bang lisensya? Ang grasya ng Diyos. Ang mga anak ng Diyos din nagpapatuloy sa pagkasasala. Amen. Hallelujah. Yun ang mga anak ng Diyos. Hallelujah. Hindi na dapat magpabalik-balik sa kasalanan. Hallelujah. Meron pong isang asong lupo. Ang na-corner siya ng leon. Nakainin na sana siya ng leon. Pero biglang nagsabi yung lupo. Siyempre, pag nagsalita yung lupo, kwento lang yan. So, paano makakita ng lupo nagsalita? Kwento lang yan. Yung lupo biglang nagsabi, hari ng katubatan, huwag mo akong kainin. Pag ako'y hindi mo kinain, dadalhan kita ng masarap na pagkain. Dadalhan kita ng usa. Sabi ng leon, ha? Sige, di kita kakainin. Pero, dalan mo ako ng pagkain tulad ng usa. Kaya ang ginawa ng lupo ay pumunta sa naghanap ng usa. Pero hindi naman niya madadala ng ganun-ganun lang yung usa doon sa leon. Kaya pinausap niya yung usa. Sabi niya, alam mo usa, ang hari ng kabubatan ay gusto kong ipalit sa kanya bilang hari. Ha? Ako? Magkawing hari? Oo. Papa, ikaw ang gusto niyang ipalit na hari. Kaya sumama ka sa akin para may lipat may pasa sa iyo ang pagiging hari ng kabubatan. Sumama na ngayon ko sa kay Dugo. Pagdating doon sa kuweba, kung saan nandun yung leon, paglapit nung pusa, kinagat-agat siya ng leon. Ay nakailag siya. Dito lang tinamaan sa may parting sungay. Natanggal yung sungay niya. Kaya napatakbo siya. Pagtakbo niya, hinarap niya yung lobo. Nagsinungaling ka sa akin, lobo. Sabi mo, gagawin ako ngayon, kakainin pala ako ng leon. Tingnan mo nangyari sa akin. Kinagat niya ako dito sa may ulong. Sabi ng lobo, ang totoo, gagawin ka talagang hari. Tinanggalan yung iyong sumay para pagputong sa ilang kuruna. Ay tama-tama, sakto. Talaga? Itumakbo ka naman agad eh. Kaya sila bumalik. Bumalik tayo. Balik niya ngayon. Pagdating-dating nila, sinungkapan ulit ng leon. Naku, nakailag na naman siya, tinamaan sa may puwit, nadahal yung buntot niya. Takbo na naman yung usa. Sabi niya doon sa may lubo, ikaw talaga lubo, nilubo mo na naman ako. Sabi mo, gagawin ako hari, yung pala ko'y kakainin. Sabi ni lubo, gagawin ka talagang hari? Kaya lang tumakbo ka naman agad eh. Kinagat na ako. Tinanggal lamang yung sa may buntot mo para pag umupo ka sa trono,
ay maganda ang pagkakaupo mo. Ganun ba yun? Oo, ganun yun. Halika, bumalik ulit tayo. Bumalik ulit. Kasama na naman siya. Pero sa ulit pagkakataon, hindi na siya nakatakbo. No? Nalapak siya, napatay siya. Kaya sabi nung Leon, oh, magaling, lobo, nagawa mo ang mission mo. Sige, isa sa paborito ay ang akay, ang puso, at ang utak. Ibigay mo sa akin ang akay, ang puso, at ang utak ng puso niya. Sabi ng lobo, hari ng pagubatan, meron po siyang akay, at meron po siyang puso, pero wala po siyang utak. Kasi kung may utak po yan, hindi na yan babalik dito. No? Sa ilang beses na siya nagali at napahamak, kung may utak yan, hindi na yan babalik dito. Alam niyo mga kulit, Laloy, ganun ang marami, ganun ang ilang mga Kristiyano. Larawan pala ng kawalan ng utak ang magpabalik-balik sa kasalanan. Larawan pala ng walang utak. Ano mo lang mapapasama ka? Pabalik-balik ka pa sa kasalanan. Paulit-ulit ka pa. Alam mo mapapasama ka? No? Sakit lang yung salita. Larawan ng walang utak. Well, ayun doon sa kwento. Ay sa kwento aming nakita sa Facebook. Alam niyo, pag titingin talaga ko yan, tinitingnan ko yan, may aral. May aral ang pwede ko. Hallelujah. Kawalan ng pagkaunawa ang magpabalik-balik ka sa kasalanan sa kabila na ikaw ay nakaranas na ng biyaya ng Diyos. So, meron siyang tatay na sinapuluan niya yung kanyang anak. Nahulog kasi yung anak niya doon sa balon. Kasi yung anak niya laro doon sa balon. Nahulog. Kaya, niligtas niya. Siyempre, alam niya. At nung kanyang mailigtas, bininin na ng tatay. Alam mo, anak, mahal na mahal kita, kaya ginawa ko. Talagang kahit anong paraan ginawa ko, mailigtas lamang kita. Pero huwag mo nang babalikan yung balon. Huwag ka nang babalik doon sa balon kung saan munti ka lang mamatay. No? Huwag mo nang balikan mo. Ganon din daw si Kristo sa atin kung ating uunawain. Niligtas niya tayo, hindi para bumalik sa putika na kung saan inalis na tayo ng Panginoon. Niligtas tayo ng Panginoon para lumaman sa kalinisan. Amen. Hallelujah. Kaya, unahan natin pag-aaralan. Dito pala po yun. Pero sigurado may tapos na ito. Amen. Kasi sabi rito, hallelujah, gusto ko lang makita natin yung grasya talaga ng Diyos. Grabe ang grasya ng Diyos na hindi dapat mapaniwalay. Pero ito pa yung isang grasya na pwede natin makita. Sabi rito sa ating teksto, sa 2 Corinthians. Sabi rito, at yamang kalakip niyang gumagawa as workers together with Him. Yung salita, as worker together with Him. Amen? Makikita natin dito yung the privilege of partnership. Yung privilege, mga kapatid, na tayo maging kapartner ng Diyos. Kaya ng Diyos gumawa mag-isa, ginawa nga niya ang langit at ang lupa, ginawa nga niya ang lahat ng bagay, ginawa nga niya tayo ng walang katulong, dahil makapagyarihan ng Diyos. Pero sa ibang mga bagay pa, mga kapatid, sa mga napakaganda pang mga plano ng Diyos, napakadakilang pribilehiyo na ikaw at ako ay maging kapartner ng Diyos. Hallelujah. As God's own workers, bilang mga kasamang gumagawa ng Diyos. No? Hindi sinabi dito na basta ka lang alalay.
No? Kundi talagang co-workers ang ginamit. Ibig sabihin, kasama sa kanyang gawain. Hindi tagapanood, hindi katuwang lang, basta-basta, o hindi basta kasama lang, katuwang talaga sa kanyang misyon, sa kanyang magandang plano. So mga kapatid, maaari natin isipin, hallelujah, na ang pinakadakilang karangalan sa buhay ay hindi talaga yung kayamanan o katanyagan. Ang napakagandang pagkakataon na meron ang isang tao ay ang nakasama siya ng Panginoon sa kanyang napakagandang plano para sa isang katauhan. Yung pagliligtas ng Diyos, kapag tayo ng Panginoon. Amen? Isang napakagandang pribilehiyo mga kapatid. Amen? Hallelujah. Isipin mo, ikaw na dating lasinggiro, ikaw na dating baraha ang hawa, inuubos mo yung oras mo doon sa pagpaparaha, ikaw na puno ng bisyo, pinayagan ng Diyos na maging partner niya. Napakataking pribilehiyo. Dati kapartner ka ng Ginebra San Miguel, kapartner ka ng Fortune, ng Hope, may pa ba ngayon? Champion? Kung baka naman lakampana. Sinaunang sigarilyo. Yung sinusubo ng mga nagsisigarilyo, baliktad ang apoy. Kaya pag tinanong mo, ano po lang natin? Pang. Kasi yung apoy nasa loob. Ikaw na, tayo na, ang daming kamalian, pero isipin mo, kapag tayo ng Panginoon ngayon, isang pribilehiyo, isang napakalaking pribilehiyo. Amen. Hallelujah. Kasama tayo sa kanyang gawain. Kaya ang pinakadakilang karangalan sa buhay ay ang makasama ka ng Diyos sa kanyang dakilang plano. Kung ikaw ay katuwang ng Diyos, hindi mo dapat ikahiya ang iyong paglilingkod. Hallelujah. Ito'y hindi mo dapat papabayaan bagkus iyo ipaglalaban. So tandaan po natin na bawat pagkakataon gamitin niya tayo ay biyaya sa atin. Yung kayo nagamit ng Panginoon, nakapagpatotoo ka, ngayon yung tao na yun, nabuksan ng bisita. Dati kung kani-kaninong albularyo lumalapit pag may sakit, pero nakapag-testify ka, sunod, ayaw magpagaling. Nagniwala sa Panginoon, dumating. No? Ako, puno ng bisyo, binago ng Diyos. Nakalaya ka isa sa bisyo. May problema na kaya nagkaroon ng lakas ng loob kasi nakapag-testify ka. Doon, makikita mo, biyaya ng Diyos yun sa'yo. Hindi kayo magamit. May pangangailangan ng gawain ng Panginoon, nakakasuporta ka. Nagiging daluyan ka ng pagpapala. Kasama ka sa pagsulong ng gawain ng Panginoon, pribilehiyo yun. Biyaya ng Diyos. Alam niyo sa mga pagkakataon na tayo po'y nakagagawa, hindi lang po ito basta paglilingkod, kundi ito'y tanda na tayo pinagtitiwalaan ng Diyos. Kaya ka nagiging kabakani, pinagtitiwalaan ka ng Diyos. At kaya, magpatuloy, ipaglaban, huwag mapagod. Amen? Hallelujah, dahil may pribilehiyo sa atin ng Diyos. So, mayroon pong isang Kristiyanong tinanong, hindi ka ba natatakot hindi ka ba napapagod sa iyong ginagawang paglilingkod? Linggo ng umaga, nasimba ka. Linggo ng gabi, nasimba ka. Miyerkules ng gabi, nasimba ka. May prayer meeting pa kayo ng Sabado. Tapos, sumasama ka pa pag may paghayo. Pag may gawain sa ibang mga bayan, kung isa nakakasama ka pa. Aba, araw-araw na yata kayo sumasamba, hindi ka ba napapagod? Tinanong yung isang Kristiyano. Sumagot yung Kristiyano, sabi niya, oo, napapagod rin. Pero mas napapagod akong isipin pag di ako ginamit ng Diyos. Mas nakakapagod para sa akin. Hindi ako gamitin ng Panginoon. Hallelujah.
So, tandaan natin mga kapatid, kapag ikaw ay ginagamit ng Diyos, hindi yun pabigat sa iyo. Hindi parang kayo paghihirapin ng Diyos kung bakit ka binibigyan ng gampanin, ng responsibilidad. Hindi ito isang pabigat sa iyo o pabigat sa atin. Yun ay pribilehiyo. Kaya the privilege of partnership, isipin natin kung gaano kalaking biyaya na tayo, na Kanya lamang nilikha, tapos ay nagkasala pa, maging kapartner ng Diyos na dakila. Ito talaga mga kapatid ay isang biyaya. Ang layunin, pangalawang layunin ng biyaya, and the purpose of grace. Amen. Sabi nga, na huwag niyong tanggapin ang biyaya ng walang kabuluhan. Amen. Ibig sabihin, hindi dapat mawawalan kabuluhan ang biyaya. Dapat nating maunawaan na ang biyaya ay hindi para maging komportable ka lang ng Kristiyano. Praise God, na-save na ako. Praise God, mananampalataya na ako. Ngayon, kabilang na ako sa church. Ayahay na ako. No? Komportable Kristiyano ka na lang at wala ka nang gagawin. Hindi po yung gano'n. Dapat nating maunawaan ang biyaya ay dumating sa atin upang tayo ay makapangyarihan, makapaglingkod sa Diyos. Makagawa ka pa. Mayroon kang pwedeng gawin. No? Maaaring meron kang pwedeng iambag sa pagsulong ng gawain ng Panginoon. Hindi para maging komportable ka na lang ng Kristiyano. Praise God, ang presya ng Diyos ay ating natanggap. Ang biyaya, nagliligtas, ay siya rin nagbibigay ng lakas para kay patuloy na makagawa. Kapag ang isang tao, mga kapatid, ay tunay na nakaranas ng biyaya, talagang makikita mo ito sa kanyang buhay. Makikita mo talaga ito sa kanyang buhay. Hallelujah. Ang kanyang dating kahinaan ay nagiging patotoo. Amen? Ang kanyang dating kasalanan, nagiging mensahe ng pagbabago. Yung dahil nakatanggap ng grasya. Kaya ang biyaya o grasya ay hindi dumating sa atin ng wala lang. Sa mababaw na salin niya, huwag niyong sayangin ang pagkakataong bibigay sa inyo. O kaya naman sa Bible o sa iba pang salin, huwag niyong tanggapin ang grasya ng walang kabuluhan. Pangatlo, ang panawagan ni Apostol Pablo. Sabi ng Apostol Pablo, sabi niya sa kanyang panawagan, ipinamamanik namin sa inyo. No? So yung salitang ipinamamanik namin sa inyo. Dito sa mababaw na salitang ipinamamanik namin sa inyo. Hindi ito basta payo lang, mga kapatid. Ito'y panawagan ng isang tao talagang may malasakit. Si Pablo po ay umiiyak. Tayo sa ilang pag-aaral, mga kapatid, bago ko nga ito makuha, meron pa akong isang pag-aaral na ginawa bago dumating dito sa 2 Corinthians na ito, na si Pablo sumusulat sa Corinto, may mga paghihirap siyang pinagdaraanan. Pero yun yung damdamin niya, yung maghatid ng panawagan sa mga Kristiyano, sapagkat nakikita niya maraming tumatanggap ng biyaya, ngunit namumuhay pa rin sa laman. Namumuhay pa rin ng pinaghaharian ng laman. Kaya nga, ang introduction ko ang Corinto, ang iglesia sa Corinto, puno ng talento. No? Marami silang talent, magagaling magsalita, may iba't ibang kaloob, pero kulang sa kabanalan. Kaya si Apostol Pablo, gano'n na lamang yung pananawagan niya. Tigilan niyo, ipinamamanhi ko sa inyo, tigilan niyo ang pagtanggap ng biyaya kung hindi naman ito isna sa buhay. Huwag niyo sayangin ang pagkakataon na binigay sa inyo. Alam niyo mga kapatid, ang hamon po sa atin hanggang sa ngayon, bilang mga Kristiyano, don't waste the grace. Live it out. Amen. Huwag mong sayangin ang biyaya at pamuhay mo talaga ito. Sino po ito nakatanggap ng biyaya? Amen. Hallelujah. Pamumuhay natin ito. Amen. Hindi lang natin mas tinanggap ang pamumuhay natin ito. Meron daw pong isang estudyante ang binigyan ng
full scholarship. Wala siyang gastos kahit ano sa school. Ang problema, ang estudyante nito hindi pumapasok sa klase. Kaya dumating ang pagkakataon, tinanggalan siya ng karapatang mag-aral. Sabi ng guro na nagmamalasakit sa kanya, nagmamalasakit doon sa estudyante, alam mo, ang ikinalulungkot ko ay yung hindi yung iyong kabiguan sa buhay, kundi ang iyong pag-aaksaya ng pagkakataon. Sinayang mo ang pagkakataon binigay sa iyo. Ganito rin ang Diyos sa atin. Nasasaktan siya kapag sinasayang natin ang biyayang binigay niya sa atin. Kaya huwag sasayangin mga kapatid. Amen? Hallelujah. So, kailangan natin ng tamang tugon sa biyaya. Kahit ako'y nangaral na ng ganito ng linggo, ito pa rin yung patapos-tapos ang nais kong sabihin sa inyo. May kailangan natin yung tamang tugon sa biyaya. Sabi ng Panginoon, ngayon ang araw ng kaligtasan, hindi bukas kundi ngayon. Marami naghihintay ng mga mananampalataya sa kanilang ako, kilo, sa kanilang ako tutukol, sa grasya, sa biyaya ng Panginoon kapag perfect timing na. Perfect timing na para maglingkod. Pero habang nag-aantay sila, hindi nila napapansin, lumilipas ang biyaya. Yan. Delayed obedience is disobedience. Ang pag-aantala sa pagkasunod, sa pagsunod, ito rin ay pagsuway mga kapatid. Yung delayed obedience, no? Yan din ay pagsuway. Hindi mo napapansin, lumilipas pa rin sa buhay natin. Kaya kung may pagkakataon tayo, amen, huwag sayangin ang grasya dumating sa atin. Amen, hallelujah. Naghanap ako kanina ng ilustrasyon sa pangangaral na ito. At isa rin sa nakita ko yung basketball player na tinawag ng kanyang coach para pumasok sa laro. Sabi niya, pasok na! Ikaw na ang kasali! Sabi yung basketball player, mamaya na lang ako, coach. Iyaan mo muna sila. Mamaya na lang ako. At umalis muna siya. Pagbalik niya, tapos na ang laban. Hallelujah. Alam niyo, marami sa atin, tinatawag ng Diyos ngayon, pero sinasabi, Lord, next time na lang. May pinapagawa ang Diyos sa atin, pero may mga Kristiyano magsasabi, Lord, next time na lang. Next time na lang ako talaga magpapakatapat. Next time na lang talaga ako magpapakaayos. Next time na lang, siguro, Lord, yung mga bagay na dapat yung iwanan, sa ako na yun. Sa ako na lang iwan. Huwag kang magpalitas ng pagkakataon. Amen. Mahalaga ngayon. Amen. Mahalaga ngayon. Dahil di ka natin alam ng bukas eh. Kaya kung may magagawa tayo ngayon, amen, gawin na natin. Amen. Baka sa next time, huli na ang lahat. Amen. Ang tunay na pagtugon mga kapatid sa biyaya ay hindi sa pagpapalipas ng panahon, kundi sa pagsamantala ng pagkakataon. Ang nakasulat sa Bible, samantalahin ang pagkakataon. No? Hindi, Lord, I serve you someday. Hindi ganun. Dapat, Lord, I serve you today. Nilinggo talaga ako sa iyo. Surrender po ang buhay ko sa iyo ngayon. Hindi bukas. Ayun. Talaga ng buhay sa Diyos sa bawat araw na meron tayo sa ating mga buhay. Mga kapatid, ang biyaya ng Diyos ay hindi wala lang. Tandaan natin ito, hindi dapat ipagwalang halaga. Ang biyaya, ito ay buhay na paanyaya sa atin upang tayo bilang mga mananampalataya ay maglingkod sa Diyos. Patuloy na maghanap ng pagbabago sa ating buhay, pagbabago sa ikagaganda, at maging kaugali tayo ni Kristo. May kahabagan at may malasakit sa ibang mga tao. Tandaan natin, ang biyaya ng Diyos ay libre. Pero hindi kailanman natin mumurahin ang grasya ng Diyos na para baliwalain lamang ng tao. Kaya ako sa personal kong buhay, araw-araw kong iniisip kung gaano kalaki ang grasya ng Diyos na aking natanggap. At ako mismo yung nakipinapang. Ito yung nagiging pantay ko sa aking buhay. Pinagpala ko ng Diyos, biniyayaan ko ng Diyos, nararapat ko lamang na samantalahin ang bawat pagkakataon sa buhay. Amen? Hallelujah. Kung tinanggap mo ang biyaya ng Diyos, ipamuhay mo ito. Kung naramdaman mo ang kanyang awa, ipasa mo ito sa iba.
Kung binigyan ka niya ng pagkakataon, gamitin mo ito habang may oras pa. Mga kapatid, hindi tayo tinawag upang sayangin ang biyaya. Tinawag tayo para samantalahin ang pagkakataon. Ang biyaya ng Diyos ay magpapatuloy sa iyong buhay kung patuloy kang tutugon dito araw-araw. Amen. Palakpakan natin ang ating pagkakataon. Hallelujah. Iyuko natin ang ating mga ulo at patuloy natin sariwahin sa ating pangunawa. Kapatid, we are not called to waste grace, but to witness grace. Amen. Yan talaga yung pagkatawag sa atin. Hindi ka pinaranas ng Diyos ng biyaya para lamang sayangin mo. Hallelujah. Dapat may tamang tugon. Hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Habang tayo mga nakalipo, nagbubulay-bulay. Hallelujah. Oh, Panginoon, maraming salamat sa kabutihan. Salamat sa grasya mo na aming pong natanggap, Panginoon, o Diyos. Hallelujah, hallelujah. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Tulungan mo kami na hindi po namin ito masaya. Na hindi po ito maksaya sa aming buhay. Panginoon, tulungan mo kami. Binubuksan ko ang altar sa ilang sandali ang malapit ang umanong ito. Niyatang awiting sukdo ng biyaya. Amen. Hallelujah. Meron kang gustong sabihin sa Panginoon. Hallelujah. Pwede mong pausapin ng Diyos ng personal sa iyong buhay. Bukas ang altar. Meron ba mga panahon sa ating mga buhay na nasasaya? May mga oras ba na lumilipas na tila nawala ng kabuluhan ang grasya ng Diyos sa ating buhay? O tila nawawala ng kabuluhan ang grasya ng Diyos sa ating buhay? Hallelujah. Huwag mangyari ang gano'n, mga kapatid. Tingin natin ito ng tawad sa Diyos. Sabihin natin sa Panginoon, Panginoon, patawad ko sa mga araw na nakalimutan ko na pala'y pinagpala. Patawarin mo ako kung nagkamali ako ng tugon sa grasya mo na binaranas mo sa akin. Lord, tulungan mo ako, Panginoon. Tulungan mo ang aking Diyos. Hallelujah. Kausapin natin ang Panginoon. Hallelujah. Tandaan natin, napakahalaga ng grasya. Libre natin natanggap, pero hindi ito mumurahin. Kaya dapat lamang na may tamang tugon sa grasya ng ating Panginoon. Ito'y panawagan ng Apostol Pablo, panawagan na nagsasabi, kapatid, huwag mong sayangin ang biyaya ng Diyos. Meron itong layunin. Ang biyaya ng Diyos ay puno ng layunin sa ating buhay. Hallelujah, hallelujah. Kasama na rito ang maging kapatner tayo ng Panginoon. Kaya masalamatan natin ito. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Lord, bless mo po ang bawat isa ngayon. Hallelujah. Pagdama, pagkukunin at wagas mo pagsundan. Sa lahat mo ginawa, binakap mo ako sa aking kalinga. Inibig mo ako. Mula sa mula, tayo na tayo tumayo. Hallelujah. Habang hindi ka napadama, pagkukulan ang habang at wagas mo magsinta. Habang walang kakayanan, masulian ka na mabuti sa lahat mong ginawa. Yakap mo ako sa aking kalinga. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di na ba
sudulan biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig. Mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sudulang biyaya, O Diyos ng katarungan at katwiran. Kahit minsa'y di napahiran ang kapanaran, bawat hatian. Salamat sa sudulang biyaya mo, Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sudulang biyaya mo. Salamat, O Diyos, sa sudulang biyaya mo. Salamat, O Diyos, sa sudulang biyaya mo. Hallelujah, hallelujah. Ang lahat ng meron tayo, napakasarap isipin na ito'y biyaya lamang ng Diyos. Kaya magputuloy, mga kapatid, magpakasigla tayo lalo. Higitan pa natin yung ating mga dati ng pagtugon sa grasya ng Diyos. Higitan pa natin. Masabik pa tayo sa mga araw na gagamitin tayo ng Panginoon. Masabik pa tayo sa mga araw na ang buhay natin ay gagamitin instrumento para ang ibang tao yung makita rin ng biyaya mula sa Diyos. Amen. Hallelujah. Paalala rin. Hallelujah. Huwag magpalipas ng panahon, ng pagkakataon. Pinagpala ka, ang grasya ng Diyos ay dumating sa iyo. Paggamit ng buhay sa Diyos. Saan naman pwede tayong gamitin ng Panginoon? Paggamit ng buhay sa Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Yung mga tamang tugon sa grasya ng Diyos. Manalangin tayo. Mamangal na makapangyarihan sa lahat ng ito'y nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo. Nandun sa mga salita mo namin pong napagsalusaluhan, Panginoon, tunay nga na ito'y mapagbiyaya. Panginoon, magrema ito sa aming mga puso at isipan. Lord, patuloy na inspirasyon namin na ang buhay namin ay patuloy namin ipaglilingkod sa iyo. Ang samantala po kami mag-iway-walay, Panginoon, sa aming mga pag-uwi, na ang pag-iingat ng pagpabor, ang patuloy maggawad sa iyo mga anak, Panginoon, iniigit ko, sa bawat isa po marito na may pangangailangan, uuwi na kinatagpong Panginoon, Diyos ng mga karamdaman, bigyan mo po ng gabi. Diyos, bless mo kami sa mga susunod na mga araw. Ibalik mo kami na may kasabihan pa sa mga gagawin mo sa aming mga ulo. Salamat po. Pagpalain mo lahat itong makinig sa pangalan mo, Panginoon Jesus. God bless po. Pag-ibig mo lang sa Panginoon.